yuta sa usa ka gatos o kalim-an kaadlaw. So diha lang tama na ato ang pagbasa no sa pulong sa Ginoo mag-ampo sa ta. Amahan nga angitnon, salamat o Dios tingkat na sa ka buntagon nga gihatag nimo Ginoo sa among kinabuhi. Salamat sa grasya imong gibuko Ginoo nga kami niya karon nakabarog, nakapadayon sa maong buhaton Ginoo ingon nga mohang sugo Dios ang pagtahod sa balaan ng adlaw. Ingon nga kami mag-himo sa espirituhanong pagpahulay na mao ang pagpahulay diha sa imong presensya, ang pagpahulay kauban diha sa pag-ambit sa imong balaan pulong. Sa Ginoo, gampo kami nga ikaw kauban pa namo karon. Gampo usab namo Dios nga kaubanan namo nga nagsulong padighi. Gihay sila tabang sila Ginoo nga dili kay kalimot Ginoo sa kabuhat nga sa usa ka semana kami magahin unang adlaw alang sa paghimaya sa pagsimba kanimo sa espiritu o sa panaburan. Bahay Ginoo tapos sa karon sa among Dios pagmulandong sa pulong ikaw Ginoo maghatag ka namo og espirituhang kaalam tungod kay dili namo matugkad ang pulong Ginoo sa among yutan-on nga kapasidad matugkad namo kini imong palang pulong pinaagi sa tabang nimo sa grasya nga nagalihok sa among sulod sa kinabuhi. Kini tanan among itugyan gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. So, dini sa Bible no ato ang makita adunay usa ka record sa kasaysayan sa history gawahin sa nabantog nga history sa Bible times ang paghukom sa Dios sa kalibutan pinaagi og lunok no. Si Hioba mingon nga si Moises ang nakita niya nga matarong sa iyang tubagan og lakip ang iyang tibuok panimalay gipasulod sa arka. So ang chapter 6 dito no ang gihatag ng instruction sa Dios kabahin sa paghimo ni Noe sa arka nga amoy ila ang sakyan inigabot sa lunok. So ang chapter 7 mo ni ang execution sa Ginoo, ang pag-execute na sa Ginoo sa iyang judgment nga gipataw sa makasasala nga kalibutan. Kaya gikan sa chapter 5 o sa chapter 6 nakita sa Dios nga ang mga katawhan sa kalibutan ang iyang pangunahuna o malandong sa kasing-kasing lunlon na lamang kadautan. Muna nga hinungdan sa nakapabasol sa Dios, no, nakapasubo sa Dios, nakapag-uol sa Dios tungod sa kahimtang sa tao sa kalibutan nga lunlon na lamang pagkadautan. Busa ang Dios mihatag sa iyang patas nga hustisya ug ang iyang patas nga hustisya mao kining paghukom sa kalibutan pinaagi og lunok. So muna nga dili siya nga usa ka pabula o sa ka fable kining istorya sa Noah's Ark kundi kini nga Noah's Ark ang giingon dinhi sa Bible sa kini siya ka historical events no nga nahitabo diha sa biblical times nga tinuod yun nga gi-execute sa Ginoo ang iyang right justice sa mga makasalang tawhan para hukman diha sa silot sa kamatayon pinaagi og lunok. So munang dinhi adunay pili sa Ginoo nga mahimong remnants, gipili sa Ginoo nga mahimong salin sa lunok, gi-preserve sa Ginoo nga mga tao aron mo padayon sa kaliwatan sa katawan sa kalibutan ug mo kining panimalay no ni Noe. So sayop na sa ibutang diyan no kay Moises ang ibutang Noe na siya sa pag-type no. So isugdan ni Jehova ang iyang hukom sa kalibutan pinaagi pagpabuswang sa tanang hinungdan sa tubig gikan sa ilawom sa yuta o sa ibabaw sa langit sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. So kita nato diha sa 11 to 20. So tungod sa mga hukom sa Dios nangamatay ang tanang mga nagalihok ibabaw sa yuta, lakip ang tanang mga katawhan nga wala nakasulod sa arka 21 to 24. So ito na nato karon buntag kini the reality of God's
judgment. Ang pagkatinuod, ingon nga ang Dios maghuhukom. So iyang gi-execute ang iyang judgment ngadto sa karaan ng katawhan sa unang panahon diha sa daang tugon. So mo kini ang mensahe nga ako ang ihatod diha sa inyong mga harahona karon, no? Ang balaang hustisya sa Dios atas nga gipahamtang ngadto sa mga makasalang kaliwatan sa karaan ng kalibutan. Apan mahigugmaon nga nagpili sa uban nga iyang ikahimutan aron makabagton sa kaluwasan. So actually in chapter 7 sa Genesis, it talks about naghisgot ni siya sa justice of God. O niya, naghisgot ni siya o grace of God. No? Loving grace of God. So, naghisgot ni siya sa holy justice of God. Mananay pag-execute sa Diyos sa iyang hukom. No? Kunya, i-exercise po din ni ang iyang loving grace, no? Ang iyang mahigugmaon, ang iyang malulot na grasya, iyang ipakita din ni nga chapter, no? Kaning chapter 7. So, kung imo makita karon sa mga current events karon nga panahon, grabe ang mga kamatay sa mga tao, no? So kung imo kita sa nakita ko sa Bangladesh, grabe ang mga estudyantino ng mga nangamatay. Tapos kung tungod sila ang pag-protest, kung imo kitawan po din sa Israel, sa Gaza, o kitawan po din mo din sa Lebanon, dahan po ang nangamatay sa gira. Kung makita natin ni Dinhi, kining death o kaning war. So saan siya kung yung tanong sa general decree, no? Kay sa decree wala may pangitabo sa kalibutan nga dili ilaw sa manto sa Dios. So nganong miabot man ni siya kahimtang karon sa kalibutan sa pangnasod kining mga kamatay sa mga katawhan. Actually, this is just in part sa judgment sa Ginoo niining makasasala kalibutan. Ilabi na karon nga last days, no? So diya sa Revelation, kung kita nimo da in the last days, the beginning of the last days diha sa pagsugod ini katapusan sa mga panahonan, kita nimo nining usa sa mga sign nga nagduol na ang pagbalik sa Ginoo. So kining mga wars and rumors of wars, so muna yung nag-aabot ka na karon siya. So actually, pagpapataw sa Ginoo, mga tipik tawag nini, mga tipik nga paghukom sa Dios sa makasasalang katawhan, no? So kung imong kitawag din sa Old Testament times, doon nagyoy gihatag nga i-execute sa Dios nga judgment, no? Nga gikan sa dagko nga mga tao ato sa mga kabataan, no? Di sa panahon sa lunok, no? Ni Noah. So pila naman ang gigrasyahan niini. So during the time of Noah, ang malulot nga grasya sa Dios nahulog ngadto sa panimalay ni Noah. So nagpili sa uban nga iyang ikahimutan aron makabaton sa kaluwasan. Only during the time of Noah. So sa panahon ni Noah, gikan kag ada no ang Noah. So pila na sa kaliwatan nina mga katawan pulos na mga makasasala og kanang lunlun pagkadaotang lamang nga sa unang kasing-kasing. So ang Dios nagsilot pinaagi paglunok. Pero aduna siya giluwas nga pipila 8 ka persona ang naisulod sa arka. So the rest ngadto nga mga katawhan gikan sa gagmayng mga kabataan ngadto sa mga tigulangan nga wala ang kasulod sa arka, nahukman sa silot sa kamatayon pinaagi lunok. So buot pasabot kining judgment sa Ginoo real gid ni siya.
No, kung ang Dios muhatag sa iyang justice, kung ang Dios muhatag sa iyang hustisya, patas niyang ihatag na ipamtang ngadto sa deserving, no? Nga angayan hatagan sa iyang hustisya. So, dinhi sa karaan nga panghitabo sa kalibutan na dunay kinaiya nga i-display ang Dios. So, kinaiya man ni siya. Una, ang iyahang i-display mao ang balaang hustisya. Una no, yung hustisya, mohukom yun ang Dios. Mo-execute yun siya of judgment according to His justice. Tapos, ang lain po nga kinaiya sa Dios, mao kining malulot nga grasya. So, ni malulot nga grasya, nagpili sa uban nga dili mahiakip sa judgment, dili makabaton hinuon sa kaluwasan. Nining karaan na panahon, 8 persons ang naluwas, nakasulod sa arka, unya mga pinili ng mga kahayupan nga aron na-preserbar ang mga kahayupan, no? Sumo kini nga giisgot dinhi mo nitong pagkamalandungan karon kini the holy justice of God and the loving grace kini malulot nga grasya na sa Dios nga iyang i-exercise during sa paghukom niya sa karaan nga kalibutan. So, una, pamalandungan nato kining unang kinaiyang i-display sa Dios, no? The gracious God exercise His grace towards the few people. Tanawa, no? The gracious God exercise His grace towards the few people. So, ang grasyoso nga Dios, ang ugmaon nga Dios, no? Iyahang makita, iyahang display, no? Ang iyahang grasya ngadto sa pipila ka mga tao. So, dinhi sa verse 1, sa iyo mamingong ganuin, sumulod ka o ang tibuok mong panimalay sa arka. Kay ikaw, nakita ko nga matarong sa akong tubangan, niining kaliwatana. So, among the people, no, sa karaan ng panahon, so, ang pamilya ni Noah, mo'y gitagaan sa maong pabor, gitagaan sa maong grasya, nga dili mahiakip sa judgment. Pila lang? 8 persons lang, no? So, muna yung rin sa verse 7, si Noe, ug ang iyang maanak nga lalaki nga tulo, ang iyang asawa ni Noe, ug ang asawa sa iyang anak na tulo, maoy nisulod sa arka na sa wala pa maabot ang luno. So, in the Old Covenant, no, sa karaan nga kaliwatan, doon nagigipili ang Dios, no? May gipili gid ang Dios nga dili niya iakip sa iyang silot, sa iyang judgment. Pero the rest ng mga katawhan sa karaan panahon nakatagamtan gyud sa maong silot sa kamatayon. So, muna nga dinhinining panimalaya ni Noe, mo ni ang nakatagamtan sa gracious, loving, gracious nga pagprotektar, pag-preserve sa kinabuhi niining nga mga tao. So, sa 13, ingon sa verse 13, niya itong adlaw, gayod, gisulod si Noe, si Sem, si Ham, si Japhet, ang mga anak na lalaki ni Noe, o ang asawa ni Noe, o ang tutulog ang mga asawa sa iyang mga anak, uban kanila sa arka. So, mention yun ang name, no, sa 8 persons nga ang na-identify kining mga nakasulod sa arka nga 8 ka persona nga gigrasyahan sa Dios nga dili mahiakip sa iyang dakong silot. Now, ang mga katawhan sa unang panahon, aware sila nga dunay hukom pinaaging lunok sa tibuok kalibutan. Anong aware man sila? Although ang karaan ng kalibutan wala pa ka-experience sa og baha, wala pa ka-experience sa og lunok, pero aware na sila nga naay maabot. Nga naman, tungod na sa preaching o sa pagsulti, pag-warn sa Dios, pinaagi kang Noah nga
moabot ang akong lunok. So si Noe 120 years nga nag-preach while building the ark. Samtang nag-build siya sa ark for 120 years, nag-preach po siya about the warning. Why he built the ark? Anong kinahanglan mo kung magbuhat ng arka? Manisoko sa Dios. Ang Dios nagsugo pa na kung maghimog arka, kaya ang Dios nagingon adunay moabot nga judgment sa kalibutan, ug ang judgment pinaagi og lunok. So ang iyang warning towards the people nga ang hustisya sa Dios iyang ihatag, iyang ipataw dinhi sa kalibutan nga makansala, pinaagi lunok. Muna nagisugo siya usa ka pag-build sa ark aron mahimo nga ma-preserve, paprotektahan ang iyang kinabuhi. So, ang panahon mga tao, muna siya, walay pagpakabana sa maong warning gikan sa Ginoo. Dili, gapadayon lang sila sa ilang tawhanong patigayon o wala nagapakabana sa espirituhanong mga butang. Mo man ni ang kahimtang, no? So, mo ni ang kahimtang sa tao. Dili sa kalibutan, ang tao wala gyud na ipagtagad sa espirituhanong mga butang. Wala gyud na sila nagpakabana sa espirituhanong butang. Ang ilaha lamang gyud nga gitagad ni sa kalibutan kanang tawhanon nga patigayon, panginabuhi, pagminyuay, pagkalipay, muni, yutan nga kalipay, yutan patigayon, so yutan nga pagpangita. Sumoro gini ang gitutukan diha sa tao. Unya wala gyud lang ginatutukan ang mga espirituhanong butang. So, ang panimalay ni Noah gatutok, no? Tungod sa pagpasidaan sa Dios, tungod sa warning sa Ginoo. So, gisunod ni Moises ang maong sugo sa Dios kabahin niining moabot ng hukom sa ilahang kinabuhi. So, tungod kay mao man gyud kini ang kahimtang nga tawhanon. Dili makasabot o dili mosalig sa kung unsay gipamulong nga mga warning espirituhanon. So, maong ang ilang mga reaksyon sa paghimo ni Noe og arka, usa ka binuang nga buhat tungod kay wala pa sila makasinati kung unsay lunok. Ang ilang pagkonsidera kang Noe, usa ka buang-buang nga magwawali, nga nagawali sa mga butang nga imposible nga mahitabo. So, mo ni ang warning ni Noe nga wala gyud tuohi sa mga katawhan sa unang panahon. So, on the other hand, apa ito makita dinhi nga ang pamilya ni Noe mo'y gipili nga gigrasyahan sa Dios aron dili mahiapil sa hukom. Sila lang ang misalig sa gipamulong sa Dios nga judgment. Sila lang ang gibuhat sa gipabuhat sa Dios nga arka aron mo'y instrument nga makalingkawa sila sa kamatayon. So, nganong ilahan ning gibuhat? Unsay hinungdan nganong unsay rason nganong himo nila, gisunod nila, gituman nila kung unsay warning sa Dios, mga pasidaan sa Dios. So, ang hinungdan kining pagtuo. So, si Noe, laki pa niya panimalay, dunay pagtuo. Pero the rest sa mga katawhan sa unang panahon, wala do'y pagtuo sa warning sa Ginoo. Si Noe, kung panimalay, gituo sa warning sa pasidaan sa Ginoo. Munang isunod nila. So, munang ang Hebrewano 11:7, muna i-approve, no? Tanawa sa Hebrewano 11:7. Tungod sa pagtuo, si Noe sa napasidaan siya sa Dios. Umana siya. Mahitungod sa hitabo nga wala pa makita mitagad sa pasidaan ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod nini ang kalibutan, iyang gugman sa silot ug siya nahimong magnunod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Munang importante ning pagtuo. So, si Noe nagtuo siya sa pasidaan sa Dios. Kaya pati si Noe, wala po siya
sinati pa ug wala pa gid makita sa iyang kinabuhi kung unsa nang lunok. Wala pa na sa iyang kasinatian, wala pa na sa experience unsa nang lunok, unsa nang ulan nga daghan kaayo kanang tubig nga mubuswang gikan sa hiladban ug ang kalangitan maablihan ug mugawas ang mga tubig. So wala pa na masinati ni Noe. Ang gituuhan lang gyud ni Noe, nagtuo siya nga pasidaan ni sa Dios. Tungod kay si Noe nagtuo sa Dios, gituo siya sa mga pasidaan sa Dios, gikan sa pulong sa Dios. So mo ni nga hitabo iyang gituman. Mo ni tawag ni ang faith, no? Ang obedience, ang evidence of faith. So, mo man ni siya, ang ebidensya sa pagtuo ni Noe, mo ni ang ebidensya. Gistuman niya ang sugo o pasidaan sa Dios. So, mag-uban yun ng faith o obedience. No? Kaya ang obedience, mo ni siya ang mo pamatuod sa imong tinuod na pagtuo. Si Noe, doon ay pagtuo sa Diyos. Doon na siya pagtuo sa mga pasidaan sa Diyos. So, ang ebidensya niya ng iyang pagtuo sa mga pasidaan sa Diyos, iyang gisunod o gibuhat ang kung unsay gisugo sa Diyos. Gisugo siya sa pagbuhat og arka, gabuhat sa arka. Bisan og wala pa siya kahibalo, wala pa siya makasiyati, unsay itsura ni anang baha o unsay itsura ni anang lunok. Pero nagtuo lang yun siya diha sa pasidaan gikan sa pulong sa Dios. So, mo ni lihok sa grasya. Mo na ang tao magigrasyahan. So, ang pasabot, ang tao magigrasyahan, so makabaton sa pagtuo, tapos mosunod diha sa kung unsay pasidaan sa Ginoo. So, mo na yung punto nako, no? Basa. Ang grasya sa Dios may nagluwas sa iyang pinili katapang. Pinagi sa pagtuo na mao ang nagpamatarong sa mga magtuo. So, mo no? So, kita na mo diha, Old Testament pa lamang daan, no? Kita na ang grace, no? Ang grasya sa Dios mo ay nagluwas sa iyang piniling katauhan. Piniling katauhan itong pamilya ni Noe, no? Piniling katauhan. Na pinaagi sa pagtuo nga mao ay nagpamatarong sa mga magtuo. Momon to nagpamatarong ng Noe, wala ingon sa Hebrews 11:7 nga si Noe na tungod sa pagtuo nahimo siya sa kataong matarong tungod sa iyang pagtuo. Pero katong pagtuo ni Noe, dili to patay nga pagtuo. Kay katong pagtuo niya, nagsunod siya sa pasidaan sa Dios, sa mga warning sa Dios. So, muni challenge ako. Ang pulong sa Ginoo, adunay pasidaan, adunay mga pasidaan sa mga butang sa unahan nga wala pa nato mahibaluan. Usa, kinahanglan nga ato kining pagatuuhan. So, unsa may mga ipasidaan sa Dios nga sa unahan ay tabo nga wala pa nato mahibaluan, pero ipasidaan sa iyang pulong. Ang hukom sa sala. So, unsa man ang hukom sa sala? Asa man na pa ingon? Impierno. Okay, so sa usa sa mga pasidaan sa Ginoo, ang Dios dili na siya mohukom sa kalibutan pinaaging lunok. Kunya ang pasidaan sa Dios siyang pulong, hukman niya ang mga katawhan sa kalibutan pinaagi sa linaw na kalayo. O karon wala pa taka sinati unsa ng impierno. Wala ta kakita unsay naong anang impierno. Wala ta kita unsay naong anang Hades. Wala pa ta nakakita niya ang agutangan. Parehas na sa nahitabo kang Noah. Sa Ginoo naghatag og judgment. Nya pinaaging lunok. Walay kasinatian ang mga tawo unsa ng lunok. No? Wala sila pero pasidaan na sa Dios kay maunay mahitabo sa unahan. So, karon digali man mina ang tawo sa pasidaan, no? So, mo nang masunod sa hukom, no? Bumito nang tawag na warning pag nagani warning device, di ba? Di man mo ibutang warning device na mahulog After ka. na. Oh, after na. So, wala man good na. Oh, so before sa kuan,
delikado, Nag-warning na daan. nanay warning sa unahan. Kay ang warning device mo, para sa magpusidaan nimo nga, mo minor ka, monitor ka, o kung ano sa imong buhaton diha sa warning, sundon nimo ang warning ba? Kay pag dili ka mo sunod sa warning device, itong pawa ka man sa kalaglagan. So, muna ang warning, gibutang gyud sa Ginoo before, no, sa judgment. So, before the judgment, gihatag sa Ginoo ang warning. Sa panahon ni Noah, before the flood came, ihatag na sa Diyos ang warning, pasidaan. Dunay lunok, kinahanglan mo musulod sa arka, kinahanglan mo nga masecure ang iyong kinabuhi. So karon, doon ay mga butang na giingon sa Biblia nga wala pa nato mahibalui, wala pa nato masinatii kanang linaw nga kalayo. So ang impyerno, warning gina sa Ginoo. Adunay warning ang Ginoo sa katawhan nga para dili mo itong pawak sa linaw nga kalayo. Kung man ni ang judgment. So na judgment nga linaw nga kalayo. So ipasidaan sa Ginoo. So unang wala pa'y judgment sa katapusan, pero gihatag na ang mga pasidaan. Dapat tamdan sa mga magtotoo. So ang pulong sa Ginoo, adunay mga pasidaan sa mga butang sa unahan nga wala pa nato mabaluan. Busa mo niya kinahanglan nato kini pagkatutuhan. Daghang mga tao nga dili mo tuo sa pierno, dili mo tuo sa judgment sa Ginoo nga real nga ihatag niya ngadto sa makasasala kalibutan. So muna nga ang taong gigrasyahan, musunod yun siya sa warning sa Diyos. Pero pag tao gani nga wala grasyahin, di yun na siya musunod sa warning sa Diyos. O mo nga ang ilahang hiaguman, mo ning kaduwa, no? Kalaglagan. The right justice towards the sinfulness of men. Ang ilahang ang hustisya sa Dios, ang patas, ang sakto nga hustisya sa Dios nga gipataw niya ngadto sa makasasala nga mga tawhan nga wala naminaw sa warning sa Dios. 21 to 24. Pero before tamo tanaw niya tanaw sa tuning unsa nang justice. Kining just or kining justice, ang meaning niya is the due reward or punishment for an act. Anong gisilutan ang kaliwatan sa panahon ni Noe? Anong gisilutan? Kay nakasala, lunlon makasasala ang unang-unang kasing-kasing. So ang ingon diha ang justice, reward man na kung unsay imong gibuhat mo na imong badawat. Kay mo man ay justice, patas man ang Dios diha. So reward or punishment. So kung pasabot ang tao nga nagbuhat og sala, so naagi may saktong reward niya na. Ang reward niya na kay gabuhat ka man og sala, so punishment. No mo ning sa diha mo na meaning sa justice. Ang meaning sa justice, the due reward or punishment for an act. So kung tawag niya na justice is getting what is deserved. So katong mga katawhan sa panahon ni Noah, nahukman sa silot sa runok, deserve to nila nga may agom dito. So mangutan nata, pati ba bata dito deserve? Dili babayas ang Ginoo ato. Oh, so manang po tayo, dili babayas ang Ginoo niya to kay naapil mo itong mga kabataan. Sa paghatag niya sa judgment, dili babayas ang Ginoo ato may bata to matay. Pareho gihapon karon sa Lebanon, sa Israel, sa Gaza. Di ba kadaghang mga bata no nga Daghan ang mga bata ang namong. So karon apil sila sa judgment sa Ginoo. Ang puta na deserve ba sa mga bata? So niya mo mga justice, may mga justice of God, tanan nga nakatagambang niya ang hustisya, deserving yun. So unay kalahian sa
reform sa Armenia, kaya Armenia dili mo gyud sila. Hindi mo sila masabot. Dili man sila makadawat nga Pilang pati bata. ang bata nga damay nga na-appeal deserving sa maong judgment. Pero pag diri ka sa reform ang teaching, so right justice man kung gisgutan, Ginoo man gud ang nag-judge. Ginoo mo lang sa hukom sa Dios sa panahon ni Noah. So apil bata niya to. So may tag asa naman ang God is merciful? Asa naman ang God is merciful kung pati bata nadamay? So mo na nga ato ginang balansihon pag kita o pagtanaw ka ng justice of God ug ang iyang mercy of God. No? Kaya mitag justice getting what is deserved. Nakatong mga way appeal. No? Damay. May man sa tumentalidad. Ang katong mga dagko, ang kaya nato kay nagbuhat naman ito kasalanan. Yung mga bata na na-appeal. So, by justice ba niyan to? So, walang kita no, ang unsa ning justice o unsa ning grace. Unsa nang justisya, unsa nang grasya. So, ang justisya getting what is deserved. So, tanan na hiagom ni ana nga klase nga silot deserve din na nila. No? Deserve na nila. Ngunya ang meaning po sa mercy mo na yung sa dinhi, no? God is merciful but He is also just. Sa Deuteronomy 34, righteous and must punish sin. In the grace of God, mo nang lahi, no? The justice of God, lahi na siya nga kinaya sa Dios. In the grace of God, lahi po na siya nga kinaya sa Dios. Justice fell upon His Son so that mercy would fall upon us. Muna na siya. So ito lang kitaon karon nga kining mga bersikulo, no? So Deuteronomy 32:4, ang bato ang inyong buhat hingpit man, ang bato ang iyang buhat hingpit man, ang tanan niya nga mga dalan mga matulid man. Diyos sa pagkamatirmanon o walay kasalanan, siya matarong o matulid. So, mo man yung kinaiya sa Diyos, matarong, matulid, walay kasalanan. So, nanang kaliwatan ni Adan kay makasasala man. So, natanan kaliwatan makasasala, maapil ka niya sa pagkahinukman. So, deserve yun na ni Ana. No? Bisa kung sa paman ang ilang estado sa kinabuhi. So, pero pag luwason gani ka sa Ginoo, madili ka ma-appeal ni anak nga kamatayon, usabot gigrasyahan ka sa Ginoo, ipaburan ka sa Dios. Nang si Noah, ipaburan gito sa Dios. Na naka-receive yun siya favor gikan sa Dios nga si pamilya ni Noah wala gyud mahiakip sa maong judgment sa lono. So, muning sa 21, muning pagpataw, pag-execute sa judgment sa Ginoo og nangamatay ang tanan nga unod nga nagalihok sa ibabaw sa yuta, tanan nga living things, maingon sa langgam, kahayupan, manarap nga nagkamang sa ibabaw sa yuta, nya tanang mga tawo, including children. So tanan kita. So i-exercise, i-execute sa Ginoo ang iyang justice sa panahon sa luno. So, muna mo din sa 22, ang tanan nga may gininhawa sa espiritu sa kinabuhi sa ilang mga ilong, ang tanan nga dito sa yuta nga mamala nangamatay. Una siya ang pag-execute sa justice sa Ginoo. 23, ilaglag ang tanang butang nga may kinabuhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Sukad sa tawo hangtod sa kahayupan o mga butang nga nagakamang sa yuta o mga langgam sa mga langit nangalaglag ikan sa yuta o ang nahibilin mao lamang sinuwi og sila nga dito uban kaniya sa arka. Grabe no ang Nadamay pa pastor pati ang langgam, mga hayupan o may salaon ta. na may preserve sa Ginoo pod. Mo lagi gidamay, nadamay ba? Mga bata pa ka nga anak gyud kaliwat gyud sa tao. Muna nga deserving dito na kay justice lagi ang wala i-execute sa Dios. Kung yung justice walay dili walay tao dito nga Exempted. kana may unta nga unfair Ginoo.
Hindi ka pwede nga ma-answer ang Ginoo tungkol ito yung mga bata dito. Fair patas gud ay justisya. Ito yung hustisya sa Dios, patas man gid ang hustisya. Kay dili na sa right justice kung mahimong ihulog nimo nga Unfair siya kung nasa gipili nga anang naabay. nato sige pili. Nasa gipili pero dito ba kung sa tanan nga kuan. Sa tanan lagi nga mga tao Lagi. si Noah lagi ang ipili. Oo. So kung ang paingon gani sa grasya, ipamuran sa Dios si Noah. Unfair anta siya kung dili siya righteous nga pagkaginoo. Righteous ba dili ba wala ano pa. Oo, wala ningon sa nini, kinay sa Dios matulgid, matarong, walay sayop, walay kasalanan. So, paghatag na justice, tanan gito. Oo. Karon, di may lain kinaiya sa Dios nga grasya. So, exercise po niya ang grasya, gapili isa sa pipila. Wa ta kasabot og nganong yang ipili no. Unsayan po. Una, ang meaning sa election ng God, according to His pleasure, according to His will, kaya dili man po pwede nga, piliin po ni si Noah kay buong Na, may classification ba siya pagpili? Siya gud Saya mismo. buot. Sa iya gyud mismo pagbuot dili According to classification his sa tao. Dili tao mag-define Oo. kung anong pilion siya. Oo. Ang Dios nag-define sa iya kauling nga, ipili ko si Noah, iyan pa ni Malay, kay akong gusto. Iyang kagusto. Ako ni kagustuhan, ako ni kabubuton, Anong nagpilion kalipay? siya. Iyang kalipay. Ako ang kalipay mo man na siya sa eleksyon. So, muni, nakita natin din daw na hukman tanan. Pero may gipili siya. Gipili siya na mamaluwas. Kung milunok ang mga tubig sa ibabaw sa yuta, sa usaha gatos, o kaliman kadlaw. So 150 no? Nga baha. Katong 40 days and 40 nights, ulan lang to. No? Ulan lang to. Itong pag-ambli sa tubig sa yuta o sa kalangitan ng mga tubigan o ang pag-ulan nga 40 days and 40 nights. Kunya. Pero ang lunok, may kabat og 150 days. 150 days. Ano, sa gatos o kaliman, 150 nga, no? So, 150 days ang lunok. So, dali na yung no? Kung maglunok ka ng 40 days, kapag man nagbulan, no? Kapag bulan man na ang ulan. 40 days sobra o sobra. Sobra bulan. Sa kabulan og napulok adlaw. O, sa kabulan ko ano kung 40 days or 40 nights. baha, kung mag-uwan, kung mag-uwan. Ang pagbaha din sa agaton kwanto 4 days and 4 nights. So, 4 days na no? Oh, Baha na lang ito sa 4 days and 4 nights. Munang green pag Diya nagdungan pa gani pag abli sa Ginoo ang mga tubod sa tubod tubig. sa tubig o sa ibabaw. Oo. So, uwan. buot pasabot, pas din ang pagbuano sa tubig. Kaya tibuok kalibutan iyang ilunok dili man naman mga bukid pabaya nga maapasonon nga maabot. O, mga bukid. So muna, may tungod sa justice sa Dios, iyang ipahamtang ang iyang kapungot sa sala, pinaaging lunok sa tibuok kalibutan. Ang mga makasasala, ang mga tao diya sa kamot sa Dios, nga napungot sa kasalanan sa katawan sa kalibutan, kinaiya sa Dios ang pagkamatarong, pagkahingpit, pagkabalaan. Ang panataw, ang nasa kahit nga pagsupak, pag-rebuilding sa kamubuton sa Dios. Mao ang tugbang sa iyang balaang justisya, mao ang pagsilot, pinaaging paghukom sa kamatayon. Muna yung punta na karon. Deserve ba sa mga katauhan ang silot ng kamatayon ipahambang sa Dios? So, muna yung meaning sa right justice of God, the due reward or punishment for an act. Kasasala man ang tao, ang ayan lang yun nga, silutan. Justice is getting what is deserved. The act of human race, man, rebellion, disobedience to the Creator, breaking the covenants. Mura man gini, mo man makita ni mo diya sa tao, no? Kini rebellion, disobedience, at yan, pagbuwak sa unsa yung mga kasabutan yan sa Diyos. So, mula nga, ngayon yun ang katawhan, silutan diha sa silot ng amay kaniya. So, punto na ako, no? Basa. Whenever you see judgment of God around the globe, people that fell into it deserves what God has given unto them. Okay, so muna sa no? Deserves what.
Whenever you see judgment of God around the globe, okay, sa kalibutan karon, nakamang yung mga tipik sa mga judgment, tawag na yan, mga temporal judgment, no? Ihatag sa Ginoo sa kalibutan, mga namatay, maagian ka sa catastrophic nga mga events, sa mga kalamidad, kanang sa mga wars and rumors of wars, maapil ka din ha. Whenever you see judgment of God around the globe, people that fell into it deserves what God has given unto them. So, muni, during the time of Noah, only 8 people and few animal creatures received the grace and mercy of God. The rest of the people and everything that has breath received punishment of death. So, bisan gani sa mga hayop, no? Sa panahon ni Noah, nagipili no? ng mga hayop. Na yung mga hayop. So, uban ng mga hayop, wala yun, no? So, muna challenge na ako. Ang atong pagpasalamat, hangtod sa hangtod, tungod kay ang judgment sa Dios alang kanato, nga iyang mga katawhan, na ipataw diha kang Ginoong Hesus dito sa cross sa Kalbaryo. O mao kini ang grasya o kaluoy sa Dios. So, mga kasama naman sa kanitong impyerno sa lake of fire, dili na hukman ang mga Kristohanon, nagigrasyahan, no? Ang Kristohanon, dili na sa hukman. Nakadiha ang Kristo, dili ka na hukman sa Dios. Kaya nga naman, ang judgment, tungod sa mercy, no, kaluoy sa Dios, ang ato ang hukom, nga para adto takta hukman sa impyerno, wala na kita hukmi diha sa impyerno, ano man kay naipataw na ang hukom diha kang Ginoong Kristo sa krus sa Kalbaryo. O mo kini tawag na mercy and grace. Tanawa Romans 8:1. Basa. Busa sila nga naa kang Kristo, Hesus dili nakaroon mga hinukman sa sila. So mo ni naka anindot ug nakapabulahan sa mga Kristohanon. Ano ang Kristohanon gitawag sa blessed? Anong bulahan siya? Ang Kristohanon, so naasay naaangkon na spiritual blessings. O usa nga spiritual blessing, dili ka na hukman sa silot kung nakakadiha kang Kristo. Sila nga naa kang Kristo Jesus. Mga tao nga anak kang Kristo Jesus, nagasalig kang Kristo Jesus, nagadangop kang Kristo Jesus, dili na karon hinukman sa silot. Wala na hukom sa impyerno nga ipataw diha nimo. Kaya ang hukom para nimo giangkon na ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo. Muning katapusan ako nga challenge, no? Ang kalibutan karon nag-experience of mga catastrophic judgment as part of God's judgment. In the last days, also the world is experiencing rumors of war as part of the events in the end times. But the end is not coming, it's not yet coming, no? But the ultimate judgment of God is the lake of fire to those unbelieving people. But for those who are called unto salvation, no, ang eternal na rest ato na nga naangkon. So, komunis yan. Sige. Question? Mahimong bias ang Ginoo kung dili siya naghimo sa kalibutan, dili siya tiyas tibuok ba. O, dili sa creator. Siya creator. Bias siya, pero kasi siya may creator, siya ang nagbuot. Siya tangiya. Wala gay rason ang tao. Wala excuse ang tao. So, muna kaya sa mga no, ha? So, ang kalibutan karon ang experience ng mga catastrophic judgment as part of judgment of God in the last days. Nya, ang mga rumors of war, ang mga wars and rumors of war, part of the events in the end times.
but the end is not coming. Wala pa yung Dili pa. katapusan niya na. It's Part pa lang na. part pa lang nasa kay part lang nasa end times. Tapos, but the ultimate judgment of God is the lake of fire to those unbelieving people. But for those who are called unto salvation, eternal glory awaits for them. So, muna, sa itong kabahin, nung nakahibalo sa kumatukuran, kabahin sa grasya sa Diyos, grasya sa kaluwasan. So, dili ta mahinukman sa silo sa impyerno, kundi dili ang kahimayaan, ang glorification may nagbuhat ka nato, dili ang judgment. So, muni kalahian sa Kristohanon o dili Kristohanon. Ang Kristohanon, naghuwat siya sa glorification, nagpaabot sa glorification. Pero ang dili Kristohanon, nagpaabot sa damnation. No, tawag niya na condemnation o damnation. Sige, namuimutan na. So, ang Kristohano nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo, sa pagluwas sa iyang katawhan. Manang glorification na yan. Ang mga katawhan nga wala mapili or katong mga katawhan ng mga daotan nagpaabot sa hukom. Sa hukom. Okay, so Romans chapter 8. So sa sa Ordo Salutis, Romans 8:29. To 30. Muna siya ang munang may tabo, no? Sa mga Kristohanon. So, starting from verse 29, diya sa Romans 8:29, kay sila nag-iilan niyang daan, muna no? Giilan daan pa yung ganing pulong nag-iila, so gipili before the foundation of the world. So muna sila nag-iilan niyang daan, gikabot na sa niyang daan. So ang katong giila, gipredestined, gitagalan ng daan. So ang giila before the foundation of the world, gikabutan sa niyang daan nga may sama sa iyang dagway sa iyang anak. So muna'y Ordo Salutis din ha. Unya, og sila 30. Og sila nga gikabutan niyang daan, so atong iyang elect before the foundation of the world, giila diha, iyaw sa mga gitawag, tanawa no? Next nga statement is sila nga gikabutan gitawag. So katong gipili ng daan, gitawag, called. No? So gitawag sila. Ang calling kay kuan man na siya, external o internal. External o internal. So pasabot gitawag sa ebanghelyo, tapos gilihok sa Espiritu Santo. Munang gitawag diha. Tapos kining iyang gitawag, kining gitawag sa pulong, kunya gitawag sa Espiritu Santo, gimatarong, gi-justified. So munang tanan nga mga magtotoo gi-justified, gimatarong na. So tapos after justification, so tanan nga mga gipang-justified diha kang Kristo Jesus, gidala ngadto sa himaya, glorified. So ang hitabo nga wala pa na sila tiis sa Kristohanon dinhi sa Ordo Salutis, morning glorification. Mo pa niya wala kay tabo. So dapat ang imong unahon kung Kristohanon ka, dili ka mag-matter of judgment. Di ka mag-matter sa judgment. Di ka maghuna-huna sa judgment. Dapat ang una-una sa Kristohanon, maghuna-huna siya nga kanus siya himayaon. Ay mo man wala ba judgment din ha? Kaya di ba yung sa Romans 8:1, wala yung judgment, wala na silot ihatag niya sa mga Kristohanon. Yung sa may paabuton no nato, not the judgment. Kay mayaan. Kundi the glorification. Munang sa Ordo Salutis, kay
ang imuhang ang mga dili Kristohanon hinuon, so mo gito ang ilang paabutonon judgment, actually condemned already na sila. Ang pag-execute na lang may wala. Sa mga dili Kristohanon, condemned, Romans 3:18, condemned already na sila. Pero wala pala yung pag-execute. Ewa pa mang final day. So muna nga sa mga unbeliever, ang ilahang huwaton kining final condemnation. Pero ang Kristohanon, ang iyang expectation, ang iyang i-expecta, dili ang condemnation, kundi ang iyang glorification. Kaya muna nakabutang din sa Ordo Salutis. Muna nakalati din nga, kining mga gipangpili, muna sa din 29, katong giila, ang mga matao nga giila, ng daan, sa wala pang ng kalibutan, gitaganan niya nga may sama sa iyang anak. Tapos, kining mga gitaganan niya nga may sama sa iyang anak, kinikabot na niyang daan, gitawag diha sa kaluwasan, naluwas. So sa pagkaluwas na, mo ni gitawag sa kining iyang ibang tawag, gimatarong, gi-justified, ito sabot, matarong ni Kristo, no? Dito sa krus sa Kalbaryo na himo kanang pagkamatarong. Na kining ibang matarong ni Kristo Jesus, gidala ngadto sa himaya. So ang wala pa mahitabo dinhi kining glorification. Ug mao ni ang paabutonon sa mga Kristohanon. Mo na siya i-expect ibutang sa una kasing-kasing nga kanang kanus naman ko i-glorify sa Ginoo. Kanus naman ko himayaon sa Ginoo. Kaya nga to ang mindset kanunay hukom. Di ba? Ang atong mindset kanunay Kristohano na ta, unya ka-expect ta gihapon ta og hukom, judgment. Yan na. So, ingon ng Romans 8:1, wala na hukom nga ihatag sa mga Kristohanon. Ang ihatag sa mga Kristohanon sa pagbalik sa Ginoo, glorification, dili judgment. Ang unbeliever hinuon, pag dili ka Kristohanon, dili ka magtotoo, expected na gyud ng judgment. Condemnation na gyud na diha. Baliktad ganino. Sa mga dili Kristohanon. Mo nagunahon na nga di malangit. Malangit pa. So, muna, kini pa sila ka ng hukom. So, pero ang pipilihan, something yun, unbeliever, judgment yun na. Believer, glorification. No? Muna ang isugutan niya sa Ordo Salutis. Sige, napupunta na. Remember, those people who are called, but those who are called in salvation, eternal glory awaits for them. So, muna to ang dapat expect taron. So, Baliktad eh, no? dili balik taron nato ang mindset, no? Oo, baliktad. So, yung mga believer, wa man sila kunahuna og Judgment. judgment. Anong dahil sila mo nang ato sa langit, sa kinsang mga tao. Akong nanay ito nakaroon sa heaven, akong tatay ito nakaroon sa heaven. Wala ko sila nag-expect nga ito ang ilahang nan sa impyerno. Kung alanganan gani, magkukon pa. Inana. Pamisahan. So, yan, pamisahan pa man, ito man na sa langit. Aron na, sigurado. So, karon mo ni sa dapat expectation nato. So, throw na ta atong mindset. Ang atong mindset, kung Kristohanon ka, imong ibutang sa imong manahon na kasing-kasing ang period of glorification. Kanus amang ko mag-glorify. Mo man ni ang thinking ni ni Job. Di ba si Job na-experience o kanang pagkadunot sa ihang lawas? Pero ingon sa I know my Redeemer liveth. Okay, bisan mamatay siya, matugnag niya ang lawas, pabuhig siya kay nag-hope siya sa resurrection o sa glorification. Kaya may yung pastor, nagkistuhanon na maingon nga, kistuhanon mag-uno siya, tapos nangingan siya ba nga, na-conflict sa mag-isig ka kistuhanon, tapos nangingan siya, magkita baka ta sa langit, no? Ano sa may... Dili siya sure. Dili siya sure. Hindi mga matay ko nito karo magkita ba ko nito sa langit, no? Dili siya sure sa iya ang kung mayroon siya magkita baka kita sa langit. Ay sure siya na imong redemption kay kasi dili sure. Basta certain yun na siya. Pag redeemer ka, pag believer ka, Redeem na so, nalangit yun ka. Nya,
maghuwat yun ka sa kanang glorification sa imong body. Basi po lang yung una-una nga, malangit pa po ka. Malangit mo regala pa siguro. Ambot lang, ang sayihan bot sa butad to. Okay, so muna doon dapat to ang atong mga expectation, not the judgment. Believer expect the glorification, not the condemnation. So baliw na to kay nga to hukom mo gano hukom mo mag na to nga appeal i-appeal pa ta sa hukom, no? So wa na lagi appeal ang Kristiyano sa hukom, no, sa impyerno. Mo na sigurado. Oh, sigurado na siya. Kaya mo na siya palati din sa Ulo sa Notice. Di, sa Romans, no? So, kay kung naguna-huna ka nga, ikaw ni, kini sila, ang giila, nagtuo ka, giila ka sa Diyos, ikan sa before the foundation of the world. Pero, Nagtuo ka nga, gikabot lang ka ng daan, may sama sa iyang anak. Nagtuo ka nga, gitawag ka sa ulong sa Ginoo o sa Balang Espiritu. Nagtuo ka, gipatarong ka ni Kristo Jesus, no? Sa iyang pagkamatarong gihimo dito sa krus sa Kalbaryo. Kunya pag-abot sa tagpusan din magduha-duha ka. Himaya pa ko ang paingnan o hukom. So mag-conflict, no? Mag-conflict sa mga ubang bahin, nagtuo ka, kunya pag-abot na din sa katapusan, dili naka-sure kung i-glorify pa ka o dili. So ihukman ka ba? So di man pwedeng mabukto ni, di man pwedeng mabuak o matwist kini nga truth. So, tanang believers yun, tanang tinuod nga magtotoo ni Kristo Jesus, mo gining iyang dangatan. Mo gining dangatan. So, walay dangatan, walay maimpierno nga pinili, walay maimpierno nga karniro. So, tanang nga gipakamatan ni Kristo, danon gid niya sa iyang himaya. Sige.